Blackpink. Hindi siya. Si ano? Sino nga ba yun? Yun, si Sandara Park. Oo nga. Oh, bakit kayo natatawa? Totoo nga yung sinasabi ko. Kumpare ko pa nga yung tatay noon. Naalala ko pa nga nung mga bata pa kami ng tatay noon. Naliligo kami sa ilog. Butas pa nga yung brief noon eh. Tapos noon, uuwi kami tapos pipitas kami ng kabyas. Ay, Diyos ko, ang saya-saya noon. Naku, kung ano-ano na naman pinagsasasabi mo, Tay. Baka mamaya niya kung ano-ano na naman mabanggit mo na hindi tama, Siguro dapat magtrabaho na lang tayo. Ang dami pa nakapila, Tuwang-tuwa na naman itong mga to. Ito kilala ko to, Tawang-tawa ka pa dyan, Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Sa bawat kwento may kaba sa puso mo. May mga taong sobra kung magbahagi ng kwento. At kahit na imposible, nagiging posible para sa kanila. Ganon magkwento ang mga barbero. Isa na doon si Mang Pedong. Pero minsan, kahit na nakakatuwa, may mga salitang hindi tama. Ano kayang mangyayari kung makapagbitaw ng hindi naaayong salita ang palakwentong barbero? Oh, Pogi, dito ka. Bago ka lang ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Estudyante ka pala. Magpupulis ka. Alam mo, dati ganyan din pangarap ko lalo na nung kabataan ko. Aba, sino ba yung gusto mong gayahin? Si Jungkook ba yan? Aba, kilala ko yan Marunong nga yan mag-Tagalog. Pero secret lang namin yun. Alam mo, nakasama ko yan dati. Hindi naman Jungkook ang pangalan niyan Ang pangalan niyan ay Berto Magtinglas. Aba, napakabait na tao niyan. Kasi noon, lagi akong binibigyan niya ng biko kapag nagluluto yung nanay niya. Mukha lang kasi Koreano yan Tapos nung nagpunta ng Korea, ayun, natuto na mag-Korean. Tapos ngayon, sikat na siya. Naalala ko pa nga yan dati. Kainuman ko yan. Ang lakas uminom yan. Ano pa yun? Batang-bata pa siya noon. Baka mga 20 yata siya noon. Tapos, andun kami sa may gilid ng bahay ni Manang Yole. Kilala mo ba yun? Oh, hindi mo kilala. O sige, wag mo na kilalanin. Doon kami noon. Ang lakas nga niyan mamulutan, grabe. Pero nag-uusap kami dyan. Sabi ko pa nga sa kanya, anyong lupa, anyong tubig, anyong aseyo. Ganon. Si Jungkook naging si Berto Magtinglas? Kulang na lang maging si Victor Magtanggol. Ano ba naman yan? Di man lang lumapit sa katotohanan? Oo nga. Ayaw mo maniwala sa akin? Ninong mo pa nga yun. At naging ninong ko pa nga bigla. Tingnan mo nga yung bata natatawa na sa'yo. Baka naman ninang ko na si Jennie ng Blackpink. Hindi siya. Si ano? Sino nga ba yun? Yun, si Sandara Park. Oo nga. Oh, bakit kayo natatawa? Totoo nga yung sinasabi ko. Kumpare ko pa nga yung tatay noon. Naalala ko pa nga nung mga bata pa kami ng tatay noon. Naliligo kami sa ilog. Butas pa nga yung brief noon Tapos noon, uuwi kami tapos pipitas kami ng kabyas. Ay, Diyos ko, ang saya-saya noon. Naku, kung ano-ano na naman pinagsasasabi mo, Tay. Baka mamaya niya kung ano-ano na naman mabanggit mo na hindi tama, Siguro dapat magtrabaho na lang tayo. Ang dami pa nakapila, Tuwang-tuwa na naman itong mga to. Ito kilala ko to, Tawang-tawa ka pa dyan, Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Sa bawat kwento may kaba
May mga taong sobra kung magbahagi ng kwento. At kahit na imposible, nagiging posible para sa kanila. Ganon magkwento ang mga barbero. Isa na doon si Mang Pedong. Pero minsan, kahit na nakakatuwa, may mga salitang hindi tama. Ano kayang mangyayari kung makapagbitaw ng hindi naaayong salita ang palakwentong barbero? O, Pogi, dito ka. Bago ka lang ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Estudyante ka pala. Magpupulis ka. Alam mo, dati ganyan din pangarap ko eh. Lalo na nung kabataan ko. Aba, sabi ko sa'yo, kahit doon pa man, nakakahuli na talaga ako ng mga kriminal. Dati nga naalala ko pa yun. Ilang taon lang ako doon. Siguro mga 15 anyos yata. Abay, nakipaghabulan ako noon sa kriminal. Ang layo nung tinakbo namin. Mula Maynila hanggang Baguio, aba, maniwala ka. Tapos nahuli ko yun. Ang galing. Hindi man lang ako pinagpawisan, aba. Lang, OA niya na magkwento oh. Maynila to Baguio pa nga. Hindi ka pa nga nakakapunta sa Baguio eh. Sabi mo nga sa amin noon, hindi ka pa nakakaapak doon. Gusto mong magpunta kaso hindi tayo natutuloy gumala doon kasi hindi mo pwedeng iwan tong barbershop mo kahit 3 araw lang. Tapos ngayon nasa kwento mo, tinakbo mo lang. Abay, totoo yun. Kahit itanong mo pa kay Mang Kabyog. Siya pa nga yung kasama ko nung humabol eh. Tapos si Manang Osmeng, ayun, siya yung nakakita sa akin doon sa Baguio. Siya pa nga nagbigay ng tubig sa akin eh. Sobrang natutuwa nga siya sa amin. Sabi niya, may anak siyang dalaga, ipapakasal niya sa akin dahil bayani daw ako. Itanong mo kasi sa kanila kung di ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Iyan ang hirap sa'yo eh. Parang hindi mo kilala ang tatay mong napakalupit. Sino na naman yung imbento mong kwento, Tay? Kung sino-sino na naman nadadamay na pangalan sa mga kwento mo. Biglang nagkaroon pa ng Mang Kamyong. Baka susunod niya si Mang Kepweng na yan, ha? Oo nga. Hindi ka naniniwala sa akin. Wala pang picture nun eh. Hindi kasi naman uso yung camera nun. Saka, malapit lang naman yung Maynila to Baguio. Saka mabilis naman kaming tumakbo nun. Kung saan-saan nga lumulusot yung kriminal na yun. Pambihira. Tapos yun, kahit taggan sa bubong, nag-ahabulan kami. Aba, umakyat pa nga yun ng puno sa Baguio eh. OA na talaga niya magkwento, oh. Legit pala talaga na ganyan ng mga barbero. Over naman sa habulan sa pine trees na para bang sila Edward at Jacob. Ano namang ginawa ng kriminal at umabot pa sa habulan mula Maynila to Baguio? Nagdakaw siya ng bra. Nagnakaw ng bra? Tignan mo, natatawa na si Kuya sa pinagsasasabi mo, Tay. Kwentong barbero talaga. Nagnakaw ng bra? Ano yung gold? Kapag sinuot ba yun, magiging maganda yung gagamit? Gusto mo yung hindi kwentong barbero? Alam mo ba, Pogi? Etong si Edong. Edong, yak! Barbie ako, no? I hate that name. Edong is not here anymore. Etong si Edong. Basta. Data iyan sa short no grade 3 siya. Kadire talaga. Lumabas ba naman lahat ng tao sa classroom nila eh? Totoong kwento yon. Tapos yung teacher niya noon, hindi pa siya matiisan doon. Kaya pinatawag kami. Naalala ko pa noon, naggugupit pa ako ng buhok ng artista. Tapos doon, iniwan ko muna saglit. Kaya nga nauso nung panahon na yun yung para bang kabilang side lang yung may gupit. Kasi nga, ako mismo nagpauso nun, maniwala ka. Hindi nga yun mauuso, kundi dahil dito sa anak ko na natais sa short. Kako nga sa kanya, dapat hindi siya tumae doon. Kasi yung pinakamatalino sa klase nila, nakakalimutan na ng lahat. Pero yung natais sa short, aba, habang buhay na siyang maaalala. Ikaw ba? Naaalala mo pa ba yung kaklase mo na natain doon sa short? O diba? Yun lang ang naaalala mo. Tay, ano ba naman yan? Nakakaya naman yung kwento mo. Sinabi mo pa talaga yon? Ang dami mo pang say. Ay, ano ba yan? Katuwaan lang naman eh. Kasi siya nga may kaklase din na natae. Doon nakita mo yung kaklase mo na yon. Tinatanong mo siya kung naaalala niya yung natae siya. O diba? Malamang, ganun din tinatanong dito sa anak ko. Kaya nagbago nga yan ng itsura at pangalan eh. Para kapag nakikita siya, hindi siya matanong. Mamaya sumigaw dun sa mall yung kakilala niya, tapos tatanungin siya kung siya ba yung nakatae noon. Hey, stop it na! I don't want to rinig ito! Stop na kasi, Tay! Abo,
Ayaw mo ng kwento ko, di ba? Eh di ikaw na lang ang ikikwento ko. Tapos, nung bata pa yan, magpapatuloy yan. Eh di ba, doon kami nun sa ano? Ay, stop it na! Stop! Wala akong naririnig na kahit ano! Hindi mawari ng nagpapagupit kung matatawa ba siya o hindi. May iba pang nakikinig na tawang-tawa rin sa mag-ama. May-ari ng isang pagupitan si Mang Pedong at sikat siya sa lugar nila bilang magaling na barbero. Hindi lang sa pagkukwento, kundi sa pagiging magaling na manggugupit ng buhok. Kahit na litrato lang ng gagayahing gupit ang ipakita sa kanya, nagagaya niya. Magaan din ang kamay niya, kaya mabilis lang ding natatapos ang gupitan. Dagdag pa na kapag naroon ang anak niyang si Barbie, nadadagdagan ang saya dahil ang kulit nilang mag-usap mag-ama. Maliit na pagupitan lang yon, pero bumuhay naman sa kanila. Isang gabi, sabay-sabay na kumakain ang buong pamilya ni Mang Pedong. Alam nyo kanina, may nagpagupit sa akin. Kwento niya, nung kabataan niya raw, ang dami niyang babae. Siguro mas matanda yun sa akin. Siguro yung mga 65 na yata. Ang daming uban. Aba, kako sa kanya. Ako, nung kabataan ko, hindi naman sa pagmamayabang. Aba, kamukhang-kamukha ko talaga nun si Aga Mulak. Baka nga mas lamang pa ako ng 3 paligo sa kanya. Abay, akalain mo naging ex ko pa noon si Gretchen Barreto. Ay, hindi pala, hindi ko naging ex. May crush yun sa akin nun eh. Pero hindi ko pinatos. Aba, dahil ang gusto ko nun, si Alice Dixon. Sa poki ko ba naman, hindi ba? Habulin ako ng mga chicks nun. Siguro ginayuma lang ako ng nanay niyo eh. Ay, wow! Sino naman siya dyan? Over naman kung makasabing magkahulma sila ni Aga Mulak. Baka yung mga humahabol sa'yo nun, mga pabo, kasi nakatira kayo sa farm. Hoy, ikaw Edong. Dito sa pamilyang ito, ikaw lang ang laging hinahabol ng mga pabo. Paano? Lagi kang may kanin dyan sa labi mo. Nagtatalo pa kayo? Sa pamilya na to, ako lang naman yung habulin ng chicks. Kaya ko magkaroon ng 3 babae. Sabay-sabay, magkakaiba pa ng lahi. Nung nakaraan nga, may binasted pa akong 4 na babae. Talagang ang gaganda nila. Pwede nang sumali ng Miss Universe. Kako, hindi ko pa gusto magkaroon ng jowa sa ngayon. Dahil ang dami ko pang ginagawa sa buhay. Saka, ayoko muna ng puro babae. Kasi kapag babae lang din naman, aba, yan ang pinakamadaling makukuha ko. Isa pa tong tombits na to? Akala mo talaga may talong ni Johnny Bravo kung umasta? Hoy, sister, hindi ka lapitin ng mga chicks, okay? Mukha ka kayang tomboy na naglalako ng Free Bear brand. Hoy, mas mukha ka namang naglalako ng peking panlaba. Yung mga humaharang dun sa kanto. Ay nako, nag-asaran pa kayo mga bakla at tomboy kayo. Parehas lang naman kayong hindi habulin ng chicks. Hindi man lang kayo nagmana sa akin. Abay nung kabataan ko ba? Iniiyakan pa ako ng mga kababaihan. Nakikita lang nilang naglalakad ako sa labas ng bahay namin. Kahit na nakakandado pa ang mga panty nila. Aba, kusang nahuhulog kapag nasa harapan na nila ako. Kaya nga ako umalis doon sa amin doon eh. Kasi dapat mag-aartista ako rito. Kaso, masisira naman yung karir ni Richard Gomez. Kilala niyo naman ang tatay, mapag-umaya. Di sana, ako na yung pinakasikat na artista na nabubuhay sa mundong ibabaw. Isang alamat. Pero, gusto ko lang kasing mabuhay ng payapa kasama ang mga anak ko at butihin kong asawa. Gusto ko na lang maghawak ng mga buhok at maggupit. Pero kapag naboboring naman ako, pwede na ulit akong bumalik sa pag-aartista. Aba, hinahabol-habol ako ng mga producer eh. Partida niyan, kumakain pa lang tayo, nananaginip na si tatay. Gisingin mo nga, baka biglang bangungutin yan. Ayos ang talent naman yan ah. Gising tapos nananaginip na agad. Anyway, tomorrow pala hindi ako pwede maging pretty assistant sa barbershop ha. Aalis ako. Birthday ng isa sa aking mga Frenny Wops. So, need ko maging pretty at hindi ako magiging haggard. Need beauty rest, hindi mo alam yon kasi hindi ka naman maganda. Sino namang sasama kay tatay niyan? Kung wala ka doon, sino aalalay sa kanya? Malamang ikaw. Alam nga namang si Angel Oxin, di ba? Kaya mo na yan, no? Ang galing mo naman. Akala mo hindi ka na pwedeng utusan? Kaya mo naman dun eh. Sa akin nyo ba iaasa na lang ang lahat?
Magkakamba lang tayong dalawa, but you will never be Celine. Oh, Catherine Bernardo na atake yun na boses Daniel Padilla. Tumigil ka nga dyan. Isang araw lang Pagbibigyan kita ngayon pero sana naman umiwas ka sa panay party. Magtrabaho ka rin naman. Lagi mong iniiwan si tatay sa barbershop. Alam mo naman kung ano-anong kwento niyan. Magulat ka na lang may mga alien na doon sa may barbershop. Kasi sikat na si tatay hanggang sa Venus. Ano ba yan? Super naman siya kung tama rin oh. Hindi naman na yan siya mag-work sa CEO na father. Pwede bang umayos ka magsalita? Para kang tanga. Ilang taong ka na hoy. Ano ba akala mo? Nakikipagsabayan ka pa sa mga tao sa online. Nakakainis pa naman makarinig ng mga taong ganyan magsalita. Akala mo hindi ka nag-aaral kung paano magsalita ng maayos. Over naman yan siya sa hindi nagtok na maayos. Ano? Hindi ka ba aayos? Never yan siya aayos magsalita. Gigil na si Bruno oh. Paano yung lalaki pong name? Ikaw ba si Bruno? Parang aso no? Kaya siguro hindi na kumuha ng aso si natatay kasi ikaw na yon. Nayo! Hala, sumbong na yan siya. Simula niyan sa susunod na araw, dalawa na kayo sa barbershop. Aalis na kasi yung isa. Dahil mag-aasawa na raw siya ng kana at titira na doon sa Switzerland. Madali naman kako yun. Kung titira siya sa Switzerland, uwian na lang siya kada hapon. Pasok siya ng umaga sa barbershop, tapos uuwi siya ng Switzerland kapag hapon na, hindi ba? Mabilis lang naman ang biyahe doon May pila ng jeep dyan. Yung Japan nga, mga 10 minutes lang, nandun ka na 13 lang pamasahe, ba? Airplane kaya sinasakyan nun? Patula talaga tong bakla na to Parang hindi niya alam kung paano magkwento si tatay. Sobra ka kung pumatol. Bilisan nyo na nga lang kumain at maghuhugas pa ako ng plato. Baka pag ako nainis niyan, ikaw ang paghugasin ko dyan, Barbie. Ang tamad mo, hindi ka na naghuhugas ng plato. Akala mo naman ginto yung mga kuko mo para ayaw mong masira. Sus, manonood na lang yan siya ng mga babae nagsasayaw sa TikTok. Wari pa yan siyang atat maghugas na para ba yan siyang super naman sa sipag? Hoy, hindi ka gaganyan, girl. Akala mo hindi ko alam Huli ko lahat ng mga repost mo na para bang jowa niya lahat ng sexy sa TikTok. Gusto mo bang sendan kita? Yung mga nakabikini. Total parang yun din naman bet mong makita dahil pinakikialaman mo pa ako. I know! Mga laso ng mga e-abab na yarn! Hindi pa patol sa Eva! No for kabibe! Ew! Ay nako, wag na nga kayong mag-iw-iw dyan dalawa kayo. Alam nyo, nung kapanahunan ko, mapababae at mapalalaki nun, nagkakagusto sa akin. Hindi ko naman din sila masisisi. Dahil ako na to. Ako na yung kaharap nila Parang kahit yung pinakamaskuladong lalaki lumalambot sa akin. Kaya yan, binigyan ako ng kambal. Babae at lalaki. Pero sa tiyampa lang, nagpalit naman ng kasarian. Kumain na nga lang kayo dyan. Pabira na yan Basta ako, never talaga akong papatol sa e-abab. Nag-inarte si Barbie na nagpapakitang hindi talaga siya papatol sa isang babae. Matapos ang ilan pang mga linggo, ang daming nangyari sa kanila. Walang ibang ginawa kundi ang magpayabangan. Mga kwentong halatang gawa-gawa lang din naman nila. Mga pangyayari sa buhay na imposible pero base sa kwento nila, nangyayari talaga sa totoong buhay. Kulang na lang maging ang pag-aalaga ng mga dragon ay nagawa na nila nung unang panahon. Minsan pa, habang nasa pagupitan ng kanilang ama ang magkambal, biglang dumating ang lalaking gusto ni Barbie. Ay hala, ang baby loves cutie pie ko. Walang pogi naman ang aking Diyosawa. Ang aking eyes kumaganong-ganon Yung puso ko tumatalbog. Napupunta sa aking mahal na si Diyosawa. Pwede na ako magkaanak ng 5. Isang ihilang lahat yon. Ang OA mo naman. Parang lahat naman na ng lalaki naging asawa mo na. Hindi ka ba niyan kakabagin? Nung kahapon, may lalaking marino. Asawa mo rin yun. Ni hindi ka nga nun kilala, nilalandi mo pa. Buti na lang nakikitawa lang sa'yo. Kung iba yun, baka pinektosan ka na nun. Alam mo naman ibang mga lalaki ayaw sa mga malalanding bakla. Mas okay ka Malungkot lang ang buhay mo dahil wala ka nakikitang babae. Basta ako, happy na ang dami kong Diyosawa dito. Ay, ako ang manggugupit sa kanya. Gusto ko nilalambing siya para naman sa akin lang ang atake ng lahat ng kagandahan. Kaya gusto kong dito ko tatambay sa may barbershop Thank you Lord talaga dahil may ginawa sa mga pogi.
Ang saya ng buhay! Agad na lumapit si Barbie sa pwesto kung nasaan ang lalaking gusto niya. Bata pa lang talaga sila, may gusto na siya sa binatang yun. Alam naman ni Jonas na ganun dahil lagi siyang niloloko o binibiro ni Barbie, pero hindi naman siya umiiwas dahil mabuti namang kaibigan sa kanya si Barbie. At hindi niya rin naman sineseryoso ang mga biruan. Alam din naman ni Barbie na kaibigan lang ang turing sa kanya ni Jonas. Hello, Jonas. Ang pogi mo naman. Ang fresh naman yan. Para bang baby ko. Ay, anibe. Hello, nandito ka pala. Nung last na punta ko rito, wala ka eh. Yung pamangking ko kasi dinala ko. Why? Hinanap po ba ako? Alam mo naman na lagi kitang hinahanap eh. Wala kasi ako naririnig na madaldal. Sabi naman ni Mang Pedong, umakyat ka raw ng 3 bundok. Tumawid daw ng 7 ilog. Natawa nga ako eh. Sabi ko, hahanapin mo ba yung ibong Adarna? Sabi niya si Don Juan daw ang target mo. Kulit talaga ng mga kwento ni tatay eh. Ano, want mo ba na ako na lang manggupit ng hair mo? May free forehead kiss ka pa sa akin. Ano ba yan? Kada strand ng hair na mag-fall kapag nakat ko, ganun karami ang kiss mo mula sa akin ha? Kahit sino na lang. Konting bawas lang naman eh. Pero sige, ikaw na yung nandyan, so go na. Uy, nandito pala si Mang Pedong oh. Di ko nakilala, parang bumata tignan. Alam mo naman, hindi naman uso sa atin ang tumanda. Sige na baby ko, upo ka na here. Ikaw na dyan, Edong. Ayusin mo na lang yung paggupit dyan, ha? Huwag mo munang unahin yung harot mo. Sige na, Edong. Natawa naman ako sa Edong. Akala ko ba Barbie na ang pangalan mo ngayon? Kylie pa nga yan dapat nung una, di ba? Kaso sabi mo mas bagay sa iyo yung Barbie. Pero tinatawag ka pa rin palang Edong. O baka naman si Mang Pedong lang ang tumatawag sa iyo nun. Buti na lang hindi Pedong Jr. Oo nga, no? Salamat sa ideya mo. Tatawagin ko talaga yung Pedong Jr. Si tatay naman lagi na lang akong pinapaya sa Diyosawa ko. Naiinis naman ako. Ano ba yan? Bakit kasi Pedong Jr. ang pinangalan sa akin? Pwede naman sanang Angel Princess Barbie Marie. Puro naman arte. Hoy, wag lang Bruna ang pangalan ko tapos kapag lalaki tunog aso. Ang tagal mo naman kasi dyan, eh. Ano? Ako na dyan. Ang dami mo sinasabi. Ayaw mong ako nagkikwento. Kapag may pogi naman, ikaw naman ang hindi humihinto sa pagsasalita. Aba, ganyan ba talaga dapat yon? Ito na nga, nagmamadali na, nanginginig ng person. Gugupitan ko na nga. Hindi ko lang siya minamadali because we want na chill and slow lang ang lahat. Ganun ang love language namin. Maiba ako, kumusta ka na pala, Jonas? Anong trabaho mo ulit ngayon? Di ba, doon ka sa school ng tito mo? Doon ka pa rin ba ngayon? Ano na balita doon? Naalala ko pa noon, doon ako namabasukan. Tapos, may mga multo pa nga doon. Apay nakakatakot. Huwag mo sabihin na naggupit ka ng buhok ng mga multo doon. Saka ano ibang trabaho mo di ba wala kang ibang ginawa kundi maging barbero? Ano ka ba? Marami nga akong trabaho. Naging masayista pa nga ako noon ng mga engkanto. Doon naging albularyo ko. Oh, ano na kayo, Jonas? Nag-aaral po ulit ako ngayon. Magpipiloto po ako. Bali, teacher po una kong kinuha pero sabi ng ate ko, pwede niya akong sponsoran para sa dream job ko. Bali, kaya nga po ako magpapabawas ng buo kasi enrollment po. Pero sa susunod na araw pa naman, para maayos lang din picture na ipapasa ko. Hala, paliparin mo ako. I can be your plane, my pilot. Hindi pa nga piloto, mag-aaral pa lang. Hayaan mo kapag marunong na ako. Hindi ko pa alam kung paano magpalipad ng eroplano ngayon eh. Ako, marunong ako magpalipad ng eroplano. Aba dati, naalala ko nung bata pa ako noon, nasiraan yung eroplano eh. Kaya ako kasi, hindi lang naman kasi ako basta barbero na nanggugupit ng buhok. Magaling din naman akong mekaniko, no? Bali ano yan, noong mga panahon na yon, palipad na kami. Aba, akalain mong nasiraan bigla yung eroplano. Ang daming sakay eh. Lahat nagpanik na. Ako, ano lang, pakulkul lang ako. Alam mo yung hindi ako kabado? Ganon. Dahil alam ko sa sarili ko na kaya ko naman magawa yung sira ng eroplano. Ayun! Basic lang sa akin. Tapos doon, ako pa ang nagpalipad. Angas ko nga doon eh. Kasi pinakitaan ko yung mga nakasakay. Pinaikot-ikot ko pa yung eroplano. Nagpasalamat pa sila sa akin nung bumaba na kami. Kasi sobrang tuwa nila. Kaya sabi nila,
Sana raw ako ulit ang piloto sa susunod. Pero hindi na kasi ako bumalik doon. Tapos yun, hindi ko na alam kung hinahanap pa ulit nila ako. Ayan na naman sa sobrang OA magkwento. Kala mo talaga? Hindi pa nga siya nakakasakay ng eroplano. Naaalala ko pa nun, gusto niyang sumakay kaso lang ayaw niya dahil takot siya sa matataas. Kaya ayun, paano niya kaya magagawa magmaneho ng eroplano? Nakasakay na nga ako. Ako nga yung nagmaneho nung sinasakyan ko. Tapos nun, nagpasalamat pa sa akin lahat ng mga tao na nakasakay. Kulang na nga lang maging bayani nila ako eh. Tapos doon, pag uwi ko sa bahay, ayun, pinagpapalo ako ng tatay ko. Kasi, pinabili niya lang ako na suka doon eh. Talaga ba? Kakaiba naman yan, Tay. Kahit na itanong mo pa kay Josephine. Sino na naman yan? Yung isang ang pasahero doon, saka si Amanda. Kasama niya pa yung asawa niya doon, si Amando. Tanong mo sa kanila, alam nila yon. Hindi nila makakalimutan yon. Sila magpapatunay nun na nagpalipad ako ng eroplano. Kahit na hindi ako marunong. Nung unang hawak ko sa manibela, ayun, kaya ko pala. Napanis ka sila sa akin eh. Sabi nila, suka lang bibiling ko, tapos naging piloto pa ako bigla. Naiidiluhin nila. Ang angas ng tatay nyo, no? Grabe ka po talaga, Mang Pedong, no? Iba yung mga galaw mo, lalo na nung kabataan mo. Parang lahat na yata ng pangyayari sa mundo naranasan mo na. Baka may mga kwento po kayo dyan tungkol sa bagyo naman. Yan! Yan ang pinakamaraming karanasan ko. Buti pinaalala mo. Nasa barko naman ako noon. Makinig ka. Ang lakas ng alon. Talagang higante yung alon. Nakikita ko talaga. Hanggang ganong kataas. Sobra hanggang langit. Tapos, galit na galit ang alon. Panay ang hambalo sa barko namin. Ako, kalmado lang. Habang silang lahat, ayun, takot na takot. May nanginginig pa nga doon. Tapos may naihina sa salawal. Yung isang siba naman, naakala niya, katapusan niya na. Kasi, halimaw talaga yung alon. Ngayon, sabi niya sa akin, bakit daw ako kalmado lang? Alam mo, sagot ko sa kanya. Tanungin mo kung ano. Magkukwento na lang yan siya. Need pa mag-ask ng question sa kanya. Grabe naman yun na para bang may question and answer pa yan. May gradings pa yan sila. Baka naman may awarding pa yan Ilog mo na, bilis. Ito ang pinakamalupit talaga. Bilis na. Ang bagal mo naman. Paano mo malalaman yan kung hindi mo naman itatanong, di ba? Sige na nga. Ano pong sinabi nyo? Ako na lang magtatanong. Baka tapos na tong buo ko, hindi pa tapos ang kwento. Baka bigla ako magpakalbo niyan. Dito ka mamamangha sa akin. Maniwala ka. Ang sabi ko lang sa kanya, huwag siyang kabahan. Kasi ako, nakakausap ko ang kalikasan. Para akong avatar. Kapag nasa barko ko, kahit nahigante pa ang alon, kaya kong pakalbahin yan. Hindi sila naniniwala sa akin. Pinakitaan ko nga sila. At sabi ko sa alon, huminahon ka. Ayun, natakot sila. Alam mo, kung ano nangyari pagkatapos doon? Ano po? Di huminahon ng dagat. Kumalma bigla. Baka naman ikaw palang umati ng dagat, hindi si Moises. Baka naman nahihiya ka lang magpakilala noon, Tay. Ay, hindi na yan. Hindi pa naman ako buhay noong mga panahon na yan. Pero ang hinati ko noon, alam mo kung ano? Dali, itanong mo na sa akin. Ano? Yung short mo, nung natae ka sa school. Ayun na naman si tatay, nakakainis naman. Sarapan pa talaga ni Jonas nagbiro ng ganyan. Kung ano-ano na naman nasasabihin yan. Laging ganyan kapag may karap na pogi. Lagi na lang akong target. Naaalala ko na naman yun. Magkaklase tayo nun. Sabi ko pa nun, bakit ang baho? Kako, sinong umutot? Kaya pala hindi ka na gumagalaw doon sa upuan mo eh. May laman na pala yung shorts mo. Isa pa sa nakakatawa doon, gamit mo pa doon yung panty na may tatak na Barbie. Kulay pink yun eh. Isa pa. Isa pa? O sige. Nung bata ka pa nga doon, naalala ko lang noon. Uuwi tayo ng Pangasinan dahil Semana Santa. Tapos, nasusuka ka sa bus. Kaso lang walang plastic. Kaya ang ginawa mo, nilunok mo na lang. Ang asim ka mo. Ano ba yan? Nakakainis naman. Kayo na nga lang dito. Parang ano naman. Hoy! Teka! Saan pupunta? Hindi pa tapos yung paggugupit sa sawa mo. Hoy! Napikod bigla, no?
Paano naman kasing hindi yun mapipikon? Napahiya ba naman siya sa crush niya? Isipin niyo yun, nilunok niya yung suka niya. Kadiri yun ah. Ay nako, batang puhin talaga yung dalaga ko na yon. O sige ako na nga magtutuloy dyan sa buhok mo. Buong araw na hindi bumalik sa pagupitan si Barbie. Naiinis siya sa kanyang ama dahil pati ang bagay na hindi naman na sana maikukwento, sinabi niya pa. Hindi naman kasi maitatanggi ni Barbie na nangyari yon nung bata pa siya. Alam naman niyang nakakadiri yon pero hindi niya alam kung bakit nga ba niya yon nagawa noong bata siya. Ngayon, nagiging kasama na sa mga kwento ng tatay niyang madaldal. Tapos, napahiya pa siya sa harapan ng lalaking gusto niya. Kahit pa sabihin na mabait si Jonas at sanay na siya sa kalokohan ng pamilya ni Barbie, hindi naman maikakaila na nakakahiyang malaman na ganon. Ano na lang daw ang iisipin ng binata? Nung kinagabihan, umuwi na sina Mang Pedong at Bruna. Kung saan naabutan nila si Barbie na nasa sala, pero nung nakita sila ay agad na pumasok sa kwarto. Nagsumbong na pala ito sa kanilang ina, kaya napagsabihan si Mang Pedong. Nangatwira na lang itong hindi naman niya sinasadya, kaya sinabihan siyang sa susunod, iwasan na lang ang pagiging madaldal dahil nakakapagsabi siya ng hindi maganda. Hanggang sa kinabukasan, hindi pa rin nagpupunta sa pagupitan si Barbie. Hindi siya tumutulong dahil sa ibang trabaho siya nagtutungo. May isa pa kasi silang negosyo, ang pagtitinda sa palengke. Mga damit naman ang binebenta nila ron, kaya doon na lang siya pinuntahan ng kanyang kakambal. Pumunta ka na sa barbershop. Ang daming tao doon ngayon. Paano enrollment? Kailangan ng mga lalaki magpagupit ng mga buhok nila. Walang katulong si tatay doon. Hindi naman ako marunong maggupit ng buhok, no? No, ayoko. Ikaw na lang doon. Ang arte mo naman. Nagbibiro lang naman si tatay. Para namang hindi mo alam na gano'n siya magkwento. Kahit na no, ang pangit kaya nung kwento niya. Barbero na nga siya mag-tell ng stories tapos nadamay niya pa ako. Nakakainis kaya yun. Ikaw kaya ang kwento niya ng gano'n sa harapan ng crush mo. Tapos ang dami pang poging boys. Paano kung isa sa kanila maka-fling ko? Eh di hindi na maganda maalala niya sa akin. Isipin niya na once in my life lumunok ako ng iwi! Hayaan mo na yun si tatay. Ganun lang naman talaga yun eh. Saka napagsabihan naman na ni nanay, di ba? Huwag ka na dyan OA. Akala mo naman ang ganda mong bakla. Hoy, akala mo rin mapogi kang tomboy? Dalian mo na. Kailangan ka nga dun. Ako na lang dito. No, bahala nga kayo dyan. Dali na. Bigay ko sa'yo sahod ko isang araw. We, true ba yan? Oo nga. Dali na. Sure yan ha? Hindi yan eme-eme lang? Kapag yan hindi, kakalbuin kita habang natutulog ka. Oo nga. Super true. Dali na. Punta ka na sa barbershop. Napapayag ni Bruna ang kakambal niya. Kaya kahit na naiinis pa ito sa kanilang ama, napilitan na lang itong magpunta roon. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, kung saan-saan na naman napupunta ang kanilang kwentuhan. Minsan kasi, may isang binatilyo na nagpunta sa pagupitan nila. Tapos nun ay nagkwento na naman si Mang Pedong ng imposible niyang karanasan sa buhay. Ano ba yung gusto mong gayahin? Sa Jungkook ba yan? May kilala ko yan eh. Marunong nga yan mag-Tagalog eh, pero secret lang gamit yun. Nakasama ko na yan dati. Hindi naman Jungkook ang pangalan yan eh. Ang pangalan niyan ay Berto Magtinglas. Abay napakabait na tao niyan. Kasi noon, lagi akong binibigyan niya ng biko kapag nagluluto ang nanay niyan. Mukha lang kasing Koreano yan. Tapos nung nagpunta ng Korea, ayun, natutong mag-Korean. Tapos ngayon, sikat na siya. Naalala ko pa nga yan dati. Kainuman ko yan eh. Aba, ang lakas uminom yan. Ano pa yun? Bata-bata pa siya doon. Siguro yung mga 20 anyos siya gano'n. Tapos, nandun kami sa may gilid ng bahay ni Manang Yole. Kilala mo ba yun? Oh, hindi mo kilala? O sige, wag mo na kilalanin. Doon kami noon. Ang lakas nga niya mamulutan, grabe. Pero nag-uusap kami dyan. Sabi ko pa nga sa kanya, andun lupa, andun tubig, andun sayo. Ganon. Si Jungkook naging si Berto Magtinglas, kulang na lang maging si Victor Magtanggol. Ano ba naman yan? Hindi man lang lumapit sa katotohanan.
Oo ga, ayaw mo ba niwala sa akin? Ninong mo pa nga yun eh. At naging ninong ko pa nga bigla. Tignan mo nga yung bata natatawa na sa'yo, oh. Baka naman ninang ko na si Jenny ng Blackpink. Hindi siya. Siya no. Sino ka ba yun? Teka. Ayun, si Sandara Park. O ga. Oh, bakit kayo natatawa? Totoo nga yung sinasabi ko. Kumpare ko pa yung tatay noon. Naalala ko pa nga nung mga bata pa kami ng tatay noon. Abay naliligo kami sa ilog. Butas pa nga yung brief noon eh. Tapos nung uuwi na kami, tapos pipitas kami ng kabyas. Ay grabe, ang saya-saya talaga noon. Naku po, kung ano-ano na naman yung pinagsasasabi mo, Tay. Baka mamaya niyan kung ano-ano na naman mabanggit mo na hindi tama, ah. Siguro dapat magtrabaho na lang tayo. Ang dami pa nakapila, oh. Tuwang-tuwa na naman itong mga to. Ito kilala ko to eh. Tawan-tawa ka pa dyan, ah. Kilala ko to ah. Kamukha ng anak ni Mayor. Nice one! Palista naman ako sa ayuda. Nagtawanan lang ang mga tao sa loob ng pagupitan. Marahil, isa sa mga dahilan kung bakit maraming nagpapagupit kina Mang Pedong ay dahil na rin sa natural niyang pagiging madaldal. Lalo na sa mga kwento niyang kakaiba na kinagigiliwan talaga ng mga taong nakaririnig. Bawat tao kasi na magpapagupit sa kanila talagang tuwang-tuwa sa kung ano ang napag-uusapan nila. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga linggo, naging maayos ang lahat. Isang araw, nagsasarado muna sila dahil may kailangan silang asikasuhin. Pero kalahating araw lang naman sila nagsarado. Bumalik din sila na ang daming naghihintay sa pagbubukas nila. Pasensya na kayo. Inayos ko lang kasi yung lupa na bigay ng tatay ko. Bilyonaryo kasi yun eh. Mas mayaman pa yun sa may-ari ng SM. Pero secret lang muna natin yun ha. Huwag niyong sasabihin sa iba. Eh di hindi na yung secret dahil alam na nila. Eh di secret na lang nating lahat. Uy, may pogi, ah. Ako namang gugupit sa'yo. Anong pangalan mo? Ay, Ken? Hi, Ken. Ako to si Barbie, ang iyong Barbie girl. Nakipagharutan pa si Barbie sa binata habang ginugupitan niya kung ano-ano na ring pagbibida ng kwento niya. Tuwang-tuwa naman ang binata at mukhang masiyahin ding nakikisabay sa kanya. Ayan, ang pogi mo na lalo. Alam mo ba na ang galing ko manggupit ang buhok? Naalala ko pa nung nasa Manila ako noon kasi may event kami noon. Eh ako, nandun na ako noon sa hotel since need na mag-rest ng beauty ko. Sakto na need nila ng barber para nga kay James Reid. Ayun, ako ang kinuha nila. Tungtuwa sa akin ha. Hindi lang siya, marami pang artista na nagupitan ko na friends ko na rin ngayon. Kilala mo naman si Ruru Madrid, di ba? Ayun, sa akin yung madalas na nagpapagupit ng buhok dahil nga ang galing ko raw. Tapos nun, pati iba niyang friends sa akin na rin nagpapagupit ng hair. Kaso nandito ako tumutulong sa aking buting father so tanggi muna ako sa kanila. Ang heartbreaking lang no, feels ouchy. Akala mo talaga totoo. Isang beses mo lang nakita si Ruru Madrid, oy, nung may mall show pa. Che, totoo yun no? Kaya nga tawag sa akin ng mga friends ko artista barber. Inggit ka lang dahil ako kaya kong gawin. Ikaw kahit na maayusan ng buhok yung crush mong si Jane De Leon, hindi mo magawa. Gitera ka. Ah, talaga ba? Mas marami naman ako ipagyayabang sa'yo. Kaso, hindi ko na lang sasabihin dahil baka mapahiya ka pa dyan sa pogi mong kausap. Ano ka ba? Mga sinasabi mo, mga imahinasyon mo lang. Hindi naman totoo na nakapaggupit ka na ng artista. Bakit? Alam mo ba lahat? Yo, wag na kayo magtalong dalawa. Wala pa rin tatalo sa akin. Dahil ako, ang barbero ni Dr. Jose Rizal. Ako pa yung nag-side ng bangs niyan eh. Hindi ko lang din masyadong ipinagyayabang. Dahil alam nyo na, baka may masabi na naman sa akin ng mga tao. Pero yun na nga, hindi lang si Rizal, pati mga friends niya. Kinugupitan ko pa nga nun si General Luna nung nagtalo sila ni Rizal dahil sa babae. Alam nyo ba yun? O hindi, di ba? Kasi nga, hindi ko ipinagkakalat sa lahat ng mga tao. Akala mo talaga? Over naman lagi ko magkwento. Para bang buhay na siya nung panahong yun? Vampira yan. Alam mo naman ang mga kwentong barbero. Hindi pa kayo naliwala sa akin. Ano bang akala nyo? Yung mga kwento ko, hindi totoo. Ay naku father, stop mo na yung ganyan mo mga kwento. Halata naman na hindi totoo eh. Isa pa, wala naman di maniniwala sa'yo. OA ka naman kasi mag-tell ng stories eh.
Parang lahat na lang ng bagay for you is possible. Kulang na lang pati yung nasa ibang planeta, nagupitan mo na rin. Over naman sa pagka-OA ng mga kwento niyan. Ush, parang hindi ka rin OA. Not like that ka-OA, ano? Medyo mild lang siya na truthfulness lang. Yan nga sa pagsasalita mo, OA na. Bakit? Ikaw rin naman OA ah. Lalo na kapag nasa inuman kayo, no? Like nung birthday ni ano? Who's that girl na chicks mo before? Yung mukhang pato ko maglakad kasi ang laki ng puwet? Super OA ka dun magkwento, no? Sabi mo pa hindi ka basta nalalasing, isang bote pa lang hindi ka na nga makatayo eh. Tapos kinikwento mo pang martial artist ka kamo? Ang galing mo. Sabi mo pa munti ka nang sumali sa Olympics kaso hindi mo lang itinuloy. Over ka magyabang. Ayan, naubos ang pera mo sa kanya. Tapos magpapakasalan pala sa lalaki. Iiyak-iyak ka pa nun eh. Iyakin sa isang babae. Hoy, ni minsan hindi ako umiyak sa isang babae ha. Baka akong iniiyakan ng maraming babae. Wala akong pakialam sa iisa lang no. Kaya ko silang pagsabay-sabayin lahat. Ay sus, wag aketch. Sobrang over kung umiyak sa isang babae. Kala mo hindi ka mabilis makakita. Kunwari ka lang dyan na babaero, babaera, kung ano man. Baka gusto mong kalbuhin kita dyan. Oh, bakit naman naiinis ka? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? I'm just telling the truth. Nagtuloy-tuloy ang sagutan ng kambal, kaya pinagalitan sila ng kanilang ama. Pero hindi naman sila masyadong takot sa kanilang ama. Mas kinatatakutan pa nga nila kapag ang nagagalit at ang nagsasalita ay ang kanilang ina. Doon lang din sila natahimik nung umuwi na sila dahil napagsabihan na sila. Huwag daw silang magtatalo, lalo na kapag nasa trabaho sila. At lalong-lalo na kung may mga customer sa loob ng pagupitan. Hindi naman din lumalala ang away ng kambal. Kinabukasan, balik na naman sila sa pagupitan. Bibihira nga lang ang pumapasok doon. Hanggang sa nagpakita na naman si Jonas. Dala niya ang isa niya pang pamangkin. Ako na dyan sa baby boy na yan. Ito yung anak ni ate mo? Oo, laki na no. 7 years old na nga yan eh. Ay, siya ba yung inatinong ko ng binyag noon? Ang laki na nga, ang pogi. Halatang kuhang-kuha ang lahi niyo. Ay, bakit nagagalit ng pogi siya? Hindi nga raw siya pogi kasi maganda raw siya. Ay, bet! Don't worry, bebe. Kapag laki mo, hindi mo na need magpagupit. Gaya nitong sa hair ko. Ako pa mag-ayos ng hair mo. Just call me Tita Barbie. Kailangan kasi sa school nilang magpagupit ng buhok eh. Buti nga napilit siya ng mami niya. Umiiyak pa yan noong nakaraan. Hayaan mo, bebe. Kapag ikaw naging dalaga na, okay na yan. Kahit gaano pa kahaba ang hair mo. Sa ngayon, sunod muna sa rules ng school, ha? Ganyan talaga, princess. Need natin maging tigasin for a moment. Nasaan pala si Mang Pedong? Wala. Tulog. Umalis. Ano ba talaga? Nasa CR lang naman siya. Nagpupo. Maya-maya lang din ay lumabas na si Mang Pedong. Nakipagkwentuhan na naman siya sa mga taong nasa paligid niya. Mga nagpapagupit sa kanya. Maya-maya pa, may bigla silang naging usapan na hindi nila sigurado kung seryoso ba o kwentong barbero na naman. Oo nga, bakit ba ganyan yung kulay ng barbershop? Yung may red, blue tapos white. Kasi basta may makita kang ganyan, alam mo na agad na barbershop eh. Ang bilis ma-recognize. Alam mo, hindi ko na dapat to tinatanong, no? May Google naman sana. Hindi. Ganito kasi yan. Makinig kayo. Ay, ayun na naman siya, oh. Bumuelo pa talaga ng kwento na para bang uungkatin na naman niya ang history. Totoo nga to. Bali yung pula, simbolo ng dugo. Yung puti naman benda, tapos yung asul, ugat o simbolo ng bandila. Noon kasi, yung mga barbers, mga doktor kasi yan sila. Tinatawag na barber surgeons. Mga ano, bukod sa naggugupit ng buhok, mga ano rin sila, nagbubunot ng ngipin, ganon. Nagtatahi ng sugat. Lalo na yan dyan itong bloodletting. Alam niyo yun? Oh, yung pagpapalabas ng dugo bilang gamot noon. Ano yun? May pasyente. Uupo. Papahawakin ng kahoy na parang poste para lumitaw yung ugat. Tapos, kukuha ng dugo. Yung mga tela na ginagamit panlinis o benda, nagiging pula dahil sa dugo. Siyempre. Tapos, hindi naman yung malalaban. Isasampay lang yun sa labas o sa poste. Kaya hahanginin yon. Tapos, magbumukang spiral.
Ayun, doon nagsimula ang history. Bakit pa spiral yung mga barbershop? Hindi lang yung basta palabuti. We, totoo ba yan siya? Oo nga, kahit i-google mo pa, sige. Oo nga, nakita ko na. Ito tama nga, ang galing. Akala ko pa naman isa na namang kwentong barbero to. Sabi na sa iyo kaya lahat ng mga sinasabi ko, totoo yun. O kita nyo na, hindi lang design yan, simbolo yan ng nakaraan. Wow, galing ah! Ngayon lang ako naniwala sa mga pinagsasabi mo, Tay. Ang talino mo rin pala, no? Sa bagay, hindi ka nga naman makakaimbento ng mga sarili mong kwento kung hindi ka matalino. Ang galing naman talaga. Naging doktor din pala mga barbero nun. Kung noong ka pa po barbero, marunong ka rin nun. Baka nakakalimutan mong nakapagpalipad nga ako ng eroplano, di ba? Oo nga po pala. Tsaka nagpapakalma ka rin po pala ng higanting alon. O di ba? Nakita mo na. Kaya lahat yan, kayang-kaya kong gawin. Ano ka ba? Sabi nga ng mga kabataan ngayon, ako na to, ako na to. Nagtawanan sila dahil sa mga sinabi ni Mang Pedong. Noong mga sumunod na linggo, hindi muna nakakasama sa kanila sa pagupitan si Bruna dahil masama ang kanyang pakiramdam. Madalas lang siyang nasa loob ng bahay nila at nagpapahinga. Kaya ang madalas na magkasama ay sina Barbie at Mang Pedong. Minsan pa, may nagpagupit na gwardya kay Mang Pedong. Suki na niya yon, kaya kabisado na halos lahat ng mga kwento niya. Alam mo ba, naalala ko noon, ay, hindi pala to noon, mga kailan lang to Siguro mga nakaraang taon lang yon. Mga nakaraan pa, bago yung nakaraan na yon. Basta, hindi siya nung kabataan ko. Tapos ayun na nga. O di ba? Ano yon? Nasa mall ako. Ay, hindi pala mall yon. Kita mo na, pati ikaw na nagkukwento, hindi mo na rin alam. Huwag ka kasing magulo. Ang epal mo Alam mo naman na may katandaan na ako. Kaya hindi ko ganong maalala kung anong ikikwento ko. So ayun na nga. Nasa kami? Yung bilihan ng mga cellphone. Tapos, may mga masasamang tao na pumasok noon. Balak nilang mang-hold up. Isipin mo 5 pa sila noon. Hindi sila umubra sa akin lahat. Partida. Isang kamay ko lang yung ginamit ko noon. Tumba silang lahat sa akin. Bumalandra silang lahat. Gusto sana akong gawin sikyo nung amo doon. Sasaruhan daw niya ako ng malaki. Tsekwa yung amo doon. Kako ayoko. Barbero na kako ko Paano naman yung barbershop ko? Di mapapabayaan. Tapos ang dami niyang offer. Bibigyan niya raw ako ng maraming cellphone. Nabilib yata sa akin. Pero ako, sabi ko talaga, no sir, I love cutting hairs. Ayun, hindi na ako pinilit. Aba, isipin mo yun Mag-isa ko lang, isang kamay, ubos ko yung 5 hold-upper. Hindi talaga sila umubra sa akin. Ang lakas ko ba naman kasi? Ang galing, hindi ba? Ang bilis. Ganun-ganun lang isang kamay ko. Tapos, hindi ba lang ako gumalaw doon sa kinatatayuan ko? Hindi nga ako pinagpawisan Ang malupit pa doon, hindi pa kamo natapon yung iniinom kong buko Diyos. Wala, ganun kagaling yung isang kamay niyo, Mang Pedong. Grabe naman yun. Ang imposible naman yata. Tama ka, para atang mapapanood lang yan sa movie ni Jackie Chan Hoy, kayong dalawa. Pagsabihin nyo, baka ako kabo ang kinain ni Jackie Chan. Yung mga pagganong-ganong ko, huwa! Tapos umiilag pa ako doon. Ay, hindi pala ako umiilag. Kasi nga, isang lapit nila, isang suntok, isang tumba, lahat bumabalandra. Akala mo naman talaga? Oo nga, hindi ka na naman naniniwala sa tatay mo. Wala ka talagang bilib. Sana nung hingi ka ng iPhone sa kanya. Total niligtas mo naman sila. Mas malaki naman yung pera na mawawala sa kanya kung nanakawan sila, di ba? Siyoko nga, hindi naman ako marunong gumamit nun. Baka babaya magbuka pa akong eng-eng. Sana binigay mo sa amin ni Bruna. Gusto namin ng apple. Apple lang naman pala yung gusto mo, ba? Di sana, sinabi mo, nang bilang ko kayo, pati rambutan. Ilang kilo ba? May rambutan pa nga. Bakit? Paborito niyo yung magkambala. Naalala ko pa noon, ayaw mong balatan yon. Mas masarap ka mo para sa'yo yung balat. Wag mo sabihin hindi mo yun naalala. Umiiyak ka pa ka sa palengke dahil itinatapon ko sa basurahan yung balat. Ang gusto mo lang naman pala, ngat-ngatin yon.
Lahat na lang talaga ay kwento mo, Tay. Huwag ganon. That's a very, very bad attitude. Totoo naman yun eh. Anong bad doon? Saka dami mo kayang kadugyutan sa sarili mo. Alam mo ba, Pogi? Dati, kumain yan ng caterpillar. Yak! No, hindi yan totoo. Napanood mo ka mo yun. Tapos, binabad mo pa sa toyo na may sili. Akala mo ha? Sabi mo, mahal pa yon sa ibang bansa. Kaya sinubukan mo. Nakakadiri ka kaya nun. Tapos sabi mo pa, masarap yon. Tapos hindi lang naman yun ang kinain mong kakaiba. Gusto mo pa nga magluto ng... Stop it na! Stop! Hindi yan totoo. Wala akong naririnig. Blah, 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 blah. Stop na! Stop! Teka, meron pa pala akong naalala sa'yo. Yung dati, yung bukod pa dun sa suka na nilulok mo. Naalala mo pa ba yun? Yung nahulog ka sa kanal. Lasing ka yata nun eh. Tapos akala mo yata, higaan mo yun. Hinihilamos mo pa yung pampers na may tae. Ay, sabi mo pa nun, pampakinis ka mo ng buka. Diring-diri kami nun sa'yo. Naalala ko na naman. Isa yun sa hindi ko makakalimutan pinaggagawa mong kalokohan doon. Wala akong naririnig. Huwag mo na ikwento. Naiinis ako. Baka sa mukha ni Barbie na hindi nga siya natutuwa sa mga sinasabi ng kanyang ama. Paano ba naman? Inilalabas na lang palagi ni Mang Pedong ang mga lihim na ayaw niyang malaman ng ibang tao. Hindi niya alam kung anong pwede niyang gawin para matigil ang ama. Hanggang sa isang araw, nagkaroon na naman ng bagong kwento si Mang Pedong. Tungkol na naman kay Barbie. Sakto na lahat pa naman ng nagpapagupit ay mga gwapo. May isa pa roon na nakakausap na ni Barbie. Para bang may ugnayan na silang dalawa. May konting landian tapos napahiya lang siya sa mga kakaibang kwento ng ama. Kaya sobrang sama ng loob ni Barbie. Nung nakauwi na sila, nagsumbong na naman siya sa ina. Wala na. Nakablock na ako. Paano ang dugyot naman kasi ni tatay magkwento eh? Oh, my precious reputation. Paano na ako nito? Nanay, nakakaya naman sa kanila. Yung mga friends ko, paano kapag nalaman na nila yun? Mapapahiya na ako nito. OMG. How can I make myself out from this kahihiyan? Alam mo, mas nakakainis ka pa. Ang OA mo naman mag-react. Bakit? Hindi ka ba pwedeng tumanggi sa kanila? Sabihin mo na lang na barbero nga naman ang tatay mo. But how can I? Alam mo, magtagalog ka na lang. Mas nakakabwisit ka kapag ganyan ka magsalita. Pwede naman sanang Tagalog na lang eh. Mahirap ba yun, ha? Hindi mo kasi gets. Hindi kasi ikaw yung napapaya sa mga boylet. Palibasa walang mga girls doon. Anong gagawin ko? Paano na ako nito? What if ano na? Inaano na nila ako? Chinichika na nila that I'm super dugyot before, like nung kabataan ko, na my tatay told them na ano, no way, nanay, no, this can't be, no. Bahala ka nga dyan. Napaka-OA mo naman masyado. At talaga nga namang punong-puno ng ka-OA yan. Mana lang talaga kay tatay. No, I'm not mana to tata. He's so much OA. Sobrang OA ng pamilyang ito. Ay, bahala ka nga dyan. Nakakapiko ng kaartehan mo. Walang ibang sinabi si Barbie kundi ang inis niya sa kanyang ama. Pinagsabihan naman din ng asawa ni Pedong ang palakwentong barbero. Sinabi sa kanya na hindi naman na raw mga bata ang mga anak nila para lokohin ng ganon sa ibang tao. Napapahiya lang daw ang mga ito. Biro ko lang naman yun. Alam mo naman na ganun ako maglambing sa mga bata. Dahil hanggang ngayon, iniisip ko na parang mga baby ko pa rin sila. Sinabi lang sa kanya na huwag na niyang uulitin sa susunod. Pwede siyang makipagbiruan sa mga anak niya gaya ng pakikipagbiruan niya sa ibang tao. Pero huwag naman daw umabot sa punto na napapahiya ang magkambal. Dahil pwedeng makasira din ito ng kanilang imahe, lalo na kung kakalat sa mga kakilala nila. Napagsabihan naman si Mang Pedong. Napakiusapan siya ng asawa. Pero minsan, sa sobrang kwento niya, nakakalimutan niya yon. Isang beses pa, bumalik na naman si Jonas sa pagupitan. Semikalbo na lang po siguro. Ang bilis naman kasing humaba ng buho ko eh.
Pogi ka naman sa kahit na anong gupit mo, baby cakes. Lagi na lang akong pogi sa paningin mo ah. Yes, always lay ang atake ng aura mo mapang-akit. Ay, gusto ko yan ah, sakto. May pasalubong pala ako sa'yo, galing kasi kaming Baguio noong nakaraan. Bumili ako ng strawberry, tapos naalala kitang dalan. Buti, naalala ko ngayon. Munti ko na nga makalimutan eh. Dapat nung nakaraan pa to, hindi lang ako nakadaan dito. Hala, parang ano naman to, uy. Hala, ayoko na. Uwi na ako, anibe. Huy, umayos ka nga dyan. Akala mo bulati kang inasinan dyan. Kukunin mo ba yung strawberry o ako ang kukuha niyan? Arte nito, kala mo sobrang nipis at pinong babae. Che, huwag ka manira ng moment ha. Di kita bibigyan nito kahit na manghingi ka. Maiinggit ka na lang sa akin. Bigay to sa akin ng baby cakes ko, no? Ng watermelon soda labs ko. Alam mo, ang dami mong sinasabi at tinatawag na pangalan. Pwede mo namang sabihin na Jonas. Sa Jonas naman ang pangalan yan. Inggit ka lang kasi. Nagtalo silang dalawa, pero hindi naman ganun kalala dahil pinagsaluhan pa rin nila ang bigay ni Jonas. Maya-maya, saka lang napansin ni Mang Pedong ang kinakain ng kambal. Bakit kumakain ka niyan? Baka magloko na naman ang tiyan mo. Hindi naman naglolokon siya ko sa strawberry, lalo na kapag bigay ng baby cakes ko. Anong hindi? Naalala ko pa nga noon. Di ba lumabas tayo tapos kumain tayo ng cake na may strawberry? Tapos nagtai ka nun. Tapos pumunta ka ng CR ng mall. Walang tissue nun. Kaya ang ginawa mo nun, kinuha mo na lang yung nasa basurahan. Kadiri ka talaga. Kaya tigilan mo na yan. Baka gano'n na naman ang mangyari sa'yo. Sa bagay, dito naman kasi may tubig na. Hindi ka na mahihirapan. Sige pala, ayos na. Ano ba naman yan? Totoo ba yun? Gagi! Ew! Totoo ba? Hindi yung totoo, no? Totoo yun. Hindi mo na yata naaalala yun, Bruna. Pero alam mo, nung umuwi si na Tita Giselle mo galing ibang bansa, Ay oo, naaalala ko yun. Kaya pala ang tagal ni Barbie sa banyo. Ay grabe, ang dugyot naman nun. Sana hinubad mo na lang yung brief mo, tapos yun na lang pinamunas mo. Kadiri ka naman. Hindi naman kasi yung totoo, no? Kasi may tubig nun. Binigyan ako doon nung naglilinis. Si tatay ko, kala mo naman nakakatuwa yung mga sinasabi niya. Napapahiya na naman ako, nakakainis na. Sana mamaos ka na lang para hindi na kung ano-ano pinagkukwento mo. Ano yan, nakakainis naman. Kapag hindi kasi totoo, wag na lang ipagkalat sa iba. Ang pangit na ng tingin ng mga tao sa akin kapag naririnig yan. Tapos hindi naman aalamin yung totoo. Galit na talaga si Barbie. Yun ang unang beses nilang nakita na ganon kagalit si Barbie, na umabot pa sa punto na humiling siya ng masama o naisumpa niya ang kanyang ama. Basta ang alam lang nila, hindi nagbibiro ang inis ni Barbie. Sa katunayan nga, halos 3 araw siyang hindi umuwi sa kanila. Wala siyang kinausap na kahit na sino, kaya nag-aalala na ang kanilang ina. Nagalit nga rin ito noong nalaman niya kung anong ginawa ni Mang Pedong. Pero para sa barbero, hindi naman masama ang ginawa niya. Dahil para sa kanya, nagbibiro lang naman talaga siya. Ilang araw pa ang lumipas, sakalang umuwi si Barbie, pero masama pa rin ang loob niya. saan ka galing yan? Sa Mars, Wow ha, iba rin. Ayos. Maganda ba doon? Anong meron doon? Ano yon? Nagtayo ka doon ng barbershop? Nung wala ka, ang daming customer. May mga artista pa doon na nagpapagupit. Gusto ka nila akong ipalabas sa MMA. Kaso ayoko, baka kako sumikat ako. Ang daming nangyari di wow, nice naman pala. Oo, sobrang nice naman talaga nun. Tapos ito pa, alam mo ba, may isa pa na nagpagupit sa akin na undercover agent. Tapos ang galing. Hinabol na raw siya noon ng mga sindikato. Kaso, nung ginupitan ko siya, hindi na siya nakilala. Ang galing talaga. Buhok lang yung ginalaw ko sa kanya. Hindi na siya nahuli ng mga sindikato. Iba yung kasikatan ko sa mga undercover agent. Naalala ko pa noon, nung bata-bata pa ako noon. Wala pa akong asawa noon. Tapos nagtatrabaho pa ako noon sa barbershop ng tito ko. May mga pulis din doon na sa akin nagpapagupit. Kasi kapag may mga hinuhuli silang sindikato, yung isang pulis na ginupitan ko, ayun, nahuli niya yung mga nangunguha ng mga bata. Ang galing, di ba?
Gusto na nga nila ako nung kunin sa team nila eh. Hindi lang ako pumayag. Saka ayaw din ng tito ko noon. Kasi nga, bata pa lang ako noon eh. Kung hindi ako tumanggi noon, aba, baka hindi ko na nakilala ang mama ninyo. Para namang hindi ganyan ang kwento niyo sa akin noon. Di ba ang sabi mo noon, pinalayas ka ng tito mo noon dahil ikaw ang pinakamaraming customer noon? Tapos natatakot siya na gagawa ka ng sarili mong barbershop. Tapos noon, doon mo nakilala si mama. Oo, gano'n na nga yun. Pero ibang kwento naman. Tapos ano, iba naman yung naaalala mo. Sus, hilig kasi magkwento ng hindi tama. Nakakainis. Tawang-tawa lang si Mang Pedong, pero hindi niya pa rin nakikita kung anong mali niyang nagawa. Dahil nga lahat na lang ay biro para sa kanya. Ilang araw lang din nakumbinsi si Barbie na bumalik sa pagupitan. Pero naging tahimik na siya. Ayaw na niyang laging nakikipag-usap. Lalo na kapag binibiro siya ng kanyang ama at ng kanyang kambal. Huy, bakit naman hindi ka na nagsasalita dyan? Ang seryoso mo naman maggupit dyan. Di ako sanay ah. Anong hindi naman kasi ako maiinis? Naalala ko pa rin yung sinabi ni tatay nung nandyan si Jonas. Sino mang hindi magagalit nun? Napahiya ba naman ako? Matagal ko nung crush si Jonas eh. Sige, sabihin na nating I'm not into Jonas. What the fuck na lalaki yon? Macho, yummy, mabango, tapos dugyot yung sasabihin sa akin? Nakakainis. Para namang hindi ka sanay kay tatay. Alam mo naman ang random na mga kwento niyan sa buhay. Kahit nga langgam kinukwento niyan eh. Saka hindi naman naniniwala si Jonas. Natawa nga lang siya nun eh. Ikaw lang ang nagseseryoso nun. May pasumpa-sumpa ka pa. Baka mamaya magkatotoo yun. Di ka kumatok sa kahoy. Di naman kasi ikaw yung lagi napapahiya, no? Buti sana ko ikaw yung ginawa niyang sample, kaso ako lagi na lang ako. Saka hindi ko rin naman sinasadya na masabi yon. Dala lang yun ang inis ko. Alam mo naman na malakas sa mga dila natin, di ba? Sabi nga ni Lola noon, huwag tayo magsasalita ng masama kapag galit tayo dahil madalas magkakatotoo yun. Kaya nga ayaw din ni nanay na magsusumpa tayo, di ba? Hindi mo naman ako masisisi, no? It's not my fault at all. Naglabas lang ako ng damdamin ko. Sana kasi pinagsabihan mo si tatay, kaso nakiride ka rin sa joke. Ang lakas pa ng tawa mo, mas lalo naman yung nakakapikon. Pinaglalaban pa ni Barbie ang nararamdaman niya. Mahirap din naman siyang sisihin dahil minsan nakakapagbitaw talaga ng hindi magandang salita ang isang tao dahil lang sa galit sila. Pero ilang araw lang din ang lumipas, gumising na lang silang kakaiba na ang boses ng kanilang ama. Anong oras lang din naman? Magbubukas na barbershop. Kasi nga, aalis tayo, di ba? Hindi ka masyadong maintindihan, tay. Paano, paus ka na? Inubo ka ba kagabi? Okay naman boses mo bago tayo natulog ah. Baka nahabugan lang ako. Lumabas kasi ako ang gabi. may kinuha ako. Naiwan ng nanay niyo yung sapatos sa bubong. Ganun? Inom na lang po kayo ng salabat. Ginawan na ako ng nanay niyo. Mamaya ako na iinumin. O tara na. Kain na tayo. Kahit na hindi pa nag-uusap ang magkapatid, alam na agad nila ang iniisip ng isa't isa. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon na maiwan sila, yon ang napag-usapan nila. Ano, nakita mo na? Nagkatotoo na yung sumpa mo. Kau kasi. Oh, why naman sa akin ang blame niyan? Di ko nga sadya, di ba? Alam mo naman nakapag-galit ako, hindi ko na alam kung ano nasasabi ko. Isa pa hindi naman tayo sure kung dahil doon. Pwede naman na nahamugan nga kasi lumabas. Tapos umaambon din pala kagabi. Paano kung dahil sa sumpa mo? Paano na yun? Aba, ewan ko, hindi ko rin alam. Dapat alamin mo. Gawan mo ng paraan dahil ikaw naman ang may dahilan kung bakit ganun ang nangyayari, di ba? Kung hindi lang dahil sana humiling ka ng masama kay tatay, hindi naman yun mangyayari sa kanya. O bakit parang galit ka? Bakit kasalanan ko? Kasalanan ko? Alam mo, hindi ka na nakakatuwa. Ginaya mo pa si Bea Alonso. Parang ano to eh. Alam mo na nga na pwedeng seryosong usapan na to. Hindi mo pa inaayos yung pakikipag-usap. Chill ka lang kasi, malay mo naman normal na pause lang. Wait ka pa ng konting days ha. Chill lang sa Gedli ang Tombits. Umaasa pa rin naman si Barbie na hindi nagkatotoo ang sumpa niya sa kanyang ama. Pero isang buwan na ang nakalipas
Ganun pa rin ang kalagayan ni Mang Pedong. Sadyang namamaos pa rin siya. Minsan, hindi na siya makapagkwento ng maayos dahil nga hindi na siya maintindihan ng mga taong kausap niya. Doon na lang din nagkaroon ng problema ang kambal. Kung paano nila sosolusyonan ang aksidenteng panunumpa ni Barbie sa ama. Oh, paano naman na yan ngayon? Hindi na yan 1 linggo lang Talagang hindi na nawala ang paos ni tatay. Parang bagay naman kay tatay ang new voice niya. Di ba may mga artista naman na parang paus magsalita? Seryoso ka na dyan? Ano bang gusto mong gawin ko? Anong tingin mong pwede kong gawin? May magic ba ako, girl? Mag-sorry ka na lang tapos bawiin mo. Are you serious? Huwag mo kasing taasan ang pride mo, no? I know, never ako magsusorry. Buti sana kung nagsorry din si tatay sa akin. Kaso hindi naman, di ba? Pinahiya niya kaya ako, no? Isa pa, hindi niya rin naman alam yung kasalanan niya sa akin eh. Never ako mag-sorry if hindi mauuna si tatay. Ang tigas mo naman. No, I'm malambot. Very soft. Very Barbie. Naiinis na rin si Bruna sa pinaggagawa ng kapatid niya. Pero hindi niya naman ito mapilit sa gusto niyang mangyari. Isa pa, hindi naman din nila alam kung sapat bang gawin yun para mawala ang sumpa. Kaya naisipan na lang ni Bruna na suhulan ang kakambal. 1K, mag-sorry ka kay tatay. Ano ko, Chip? 2K, Higher, please. 3K, Higher. Go higher pa. 5K. 7K, deal? Ang suga pa mo naman. Eh di wag na kung ayaw mo. Sige, 7K. Pero mag-sorry ka na muna. Baka hindi mo ibigay sa akin eh. Down muna, 5K. Dahil gusto lang talaga ni Bruna na maging maayos ang kanilang ama, naglabas siya ng pera na ipinanuhol niya sa kakambal para lang humingi na ito ng tawad at makita nila kung anong mangyayari sa kanilang ama. Kaya nung tapos na ang trabaho nila at pasara na ang pagupitan, doon na lumapit si Barbie sa kanilang ama. Oh, ano pa bang hinihintay niyo? Hindi pa ba tayo? Ano gagawin natin? Mag-spirit of the glass pa tayo? Teka. Naalala ko yon. Yung school namin noon doon sa San Juan. Ano yung dati bang sementeryo? Tapos, naglaro kami ng ganyan. Nakausap ko talaga yung kaluluwa. Hindi ako natakot. Yung mga kaklase ko noon, nagtakbuhan. Ayun, may napilayan kasi nagtulakan sila doon sa may hagdan. Tapos ako naman, ano siya? Hindi naman nakakatakot yung mga bulto eh. Kasi mabait naman yon. Totoo. Nakipaglaban pa nga ako sa mga bad spirits nun. May black lady pa nga tsaka red lady. Naalala ko pa nun na. Tay, sorry na from the bottom of my atay and appendix. Sorry na, sorry. Bakit? Ano ginawa mo? Basta, sorry lang if may masama ako nasabi sa'yo. Sorry if I say some bad words or evil words or what you call that, sumpa, ganun. Or if I'm not a good girl. So sorry na po. Pero kahit na anong gawin na paghingi ng tawad ni Barbie, walang nangyayari. Sa halip, mas lalo pang ang lumala si Mang Pedong. Umabot pa sa punto na hindi na siya nakakapagsalita gaano. Minsan pa, may gusto siyang ikwento pero hindi na niya maituloy. Tapos, hindi ko na matuloy. Nanunuyo na lalanon ako. Pa-check up ka na kaya, tay. Baka mamaya may kung ano na dyan sa lalamunan mo. Ayan ni tatay yan. Ano ka ba? Noon nga. Nung bata pa. Huwag ka na masyado magsalita, tay. Inom ka na lang muna ng tubig. Malaki ang epekto ng hindi na pagiging palakwento ni Mang Pedong dahil wala na yung dating saya. Hindi naman nila masundan ang mga biro ni Barbie dahil hindi ito kasingkwela at bibo ng kay Mang Pedong. Iba pa rin kung makaimbento ng mga pambihirang kwento ang matandang barbero. Naging kaunti na lang ang nagpupunta sa kanila na dati ay dinadayo siya. Bumagsak na rin ang katawan ng matanda dahil kahit na hindi niya aminin, may lungkot siyang nararamdaman dahil hindi nga siya makapagbahagi ng kwento. Minsan naiisip ko, magsarado na kaya tayo.
Sarado? As in close? Well, pwede naman na since 4 p.m. na. Uwi na tayo. Yung sarado ba? Yung hindi na magugupit. Ha? Bakit po? Okay naman po tayo ah. May mga customer pa rin naman pong nagpupunta rito. Tapos may mga gusto pa pong magpagupit. Magaling pa rin naman po kayo maggupit, di ba? Ngayon pa po tayo magsasarado kung kailan natututo na rin po ako. Huwag naman po ganun, Tay. No, we can't. May uhulugan pa ako sa phone ko. Magtrabaho na lang kayo sa iba. Gano'n, sa gusto nyo. This is what I want. Daming pogi here. Nasalog ka na lang. Yung mga panlalaki. Bakit po ba tayo magsasarado? Yes, why ba kasi? Hindi kumibo ang matanda. Hindi niya sinagot ang mga tanong ng kanyang mga anak. Na para bang hindi rin siya handa sa pwede niyang masabi. Dahil tunay naman na halos buong buhay na niyang humahawak ng buhok. Na wala na siyang ibang ginawa kundi ang maggupit ng buhok ng iba. Pero ngayon, sobrang bigat sa kanilang kalooban na may pagkakataong magsasarado na sila. Dahil nalulungkot na siya, hindi na siya nagiging masaya. Dahil wala na yung sigla niya sa pagkukwento. Pakiramdam niya, isa yun sa dahilan kaya nabubuhay siya sa mundong ito. At kung mawawala na ang panay niyang kwento, ano pang saysay ng lahat? Dumarating na rin sa punto na lagi na silang maagang umuuwi dahil nagkakasakit na ang kanilang ama. Hanggang sa hindi na ito nakakapunta sa pagupitan. Ang magkapatid na lang ang naroon at nag-aasikaso sa mga gustong magpagupit. Maayos naman silang humawak ng buhok. Hindi lang kasing saya nung naroon si Mang Pedong. Minsan pa, magpapagupit na naman si Jonas. Uy, okay lang ba kayo? Para naman kayo mga nakakain ng panis na balot niyan. Bakit ang lulungkot nyo? Nasa na pala si Mang Pedong. Miss ko na yung mga kwentong barbero niya eh. Literal na kwentong barbero. May update pa naman na ako sa kanya tungkol sa pagpapalipad ng eroplano. May sakit si tatay, lagi lang ding nasa bahay. Hindi na siya ganong nakakapunta rito eh, kaya kaming dalawa na lang ni Barbie. Ay, ganun ba? Hala, sana gumaling na siya. Sabi niya pa naman sa akin, mas malakas pa siya sa 10 kalabaw. Kung yung alon nga kamo, napapakalma niya. Alam ko naman nagagaling din siya. Tiwala lang din kayong pamilya niya. Sana naman gumaling na siya. Siya pa naman lagi ko naiisip kapag nakakakita ako ng eroplano. Naaalala ko nung pinalipad niya yun kahit na hindi siya marunong. Sana nga, kahit sa bahay ang tahimik na, nakakapanibago. Noon, aaminin ni Barbie na naiinis siya sa panay salita ng kanyang ama. Yun bang walang katapusan na kwento? Mga walang saysay pero parang totoo naman kay Mang Pedong. Pero ngayon, hinahanap-hanap na niya yun. Kulang na ang buong araw nila na walang naririnig na kakaibang kwento mula sa kanilang ama. Maging sa bahay nila, ang tahimik, ang lungkot. Marahil, yun din ang dahilan kung bakit bumabagsak ang katawan ni Mang Pedong. Hindi siya sanay sa tahimik. Hindi siya sanay sa lungkot. Kaya, nag-usap na naman ang magkapatid. Kasalanan ko siguro talaga yun, no? Nakukonsensya na kaya ako ngayon? Feeling ko lahat ng to dahil sa akin. Ang bad ko ba? Wala na tayong dapat sisihin kasi hindi naman natin alam kung ano ba talagang nangyayari kay tatay eh. Tapos nagsorry ka na rin naman sa kanya. Baka may sakit siya na hindi sinasabi sa atin. Kasi hindi naman tunay yung paghingi ko ng sorry sa kanya noon. Kasi iniisip ko lang noon yung pera. Ngayon, hindi na. Kahit na ibigay ko na lahat ng savings ko, basta bumalik na lang yung sigla ni tatay. Gusto ko yung madaldal na ulit siya. Sige na, kahit na sabihin na niya sa lahat ng tao na bubuhay sa Earth, kahit mga nasa Mars at Venus sa Jupiter na nakataya ako sa short ko. Sige na, sabihin na niya nakalunok ako ng suka noon sa bus. Sige na, gumamit na ako ng tissue ng iba nung walang tubig sa banyo. Okay lang sa akin, basta marinig ko ulit mga kwento niyang hango sa kung saan magkwento ng buhay. Kahit siya pa yung gumupit ng buhok ni Rizal, kahit siya pa yung nag-ayos ng buhok ni Lapu-Lapu, gora na ako. Miss ko na yon. Kung tayo nga nalulungkot, paano pa kaya si tatay? Baka lahat na ng iniisip niya nasa utak niya lang. Tapos, sa sobrang lungkot niya, mas lalo pang lumala yung sakit niya. Sana,
gumaling na si tatay. Sobrang nakokonsensya na ang magkapatid kung may nagawa man silang masama sa kanilang ama. Lalo na si Barbie na nagkaroon ng sama ng loob sa kanyang ama na umabot pa sa punto na naisumpa niya ito. Pero sa pagkakataon na hihingi siya ng tawad sa ama, nais niyang gawin yon ng buong puso. Dahil natatakot siya na baka hindi na nila ito muli pang marinig na magkwento. Isang gabi, habang kumakain sila, nagsimula na namang magkwento ang magkapatid. So liliit naman ang crabs na to, like mga baby pa. I remember before kami ni Lolo nang huli kami noon ng malaking crab. Like this mga kasinlaki ng isang buong braso. We, wala ka naman sa lolo ko. Mga 2 kasing laki ng braso. Tapos binibit-bit niya lang yun. Malalaki pa yung mga sipit dun No, mas wala ka sa lolo ko. Kasi siya nakipaglaban sa reyna ng mga crabs. As in, nakita ko siya. Nilabanan niya yung isang higante. Ay wala, mas magaling naman ang lolo ko. No, mas magaling ang lolo ko. Ano ba kayo? Isa lang ang lolo nyo. Oh, right. Wala ka sa tatay ko. Kaya niya manghuli ng malaking crabs kahit na nakapikit siya. Aasintayin niya yon. Uy, mas wala ka sa tatay ko. Nagmamaneho siya ng eroplano. Pinaiikot-ikot niya pa. Mas wala ka sa tatay ko. Kainuman niya si Berto Matinglas, a.k.a. Jungkook. Loko-loko talaga kayong dalawa. Ikaw, dadaygi mo ba ang tatay namin? Palis sa akin yan. Ako, nagkulot kay Pedro ko. OMG! Kaya palang ganda ng pagkakakulot nun. Amazing! Kahit ako hindi nalalaban. May anting-anting na yun eh. Loko talaga kayong dalawa. Ano ba itong ginagawa niyo? Namimiss na po kasi namin ang mga kwento nyo, Tay. And from the bottom of Bikini Bottom, sorry po, Tay. Yes, sorry po talaga kung napipikon ako sa iyo. Kung nakapagsabi po ako ng masama. Kung nakahiling ako ng bad for you. Hindi ko po yun sadya. And I will never ulit it ever and ever again. Sorry, tatay, please, gumaling ka na. I wanna hear pa naman when you akyat the 10 mountains and langoy the 3 rivers just to get the new Caesar's Ermitanyo na kasalubong nyo noon ni Don Juan habang hinahanap ang ibong Adarna. Please, tatay, gusto ko marinig yun kahit pa julit-julit pa yan. Niyakap na lang ni Mang Pedong ang kanyang mga anak dahil hindi siya makapagsalita pa. Dahil nga gumagasgas na rin ang kanyang lalamunan. Doon na rin siya unti-unting gumaling dahil nais na rin niyang maibahagi ang mga kwentong kakaiba na siya lang din ang nakakaisip. Halos 2 buwan ang nakalipas, doon na naging maayos ang pananalita ni Mang Pedong. Minsan pa, bumalik na naman si Jonas. Kasama naman niya ang kaklase niya na magpapagupit ng buhok. Wow, salamat naman. Nandito na ang pinakamalupit na piloto. Ayos ka na po ba? Ay, tol, ito pala si Mang Pedong. Pakinggan mo ang kwento niya tungkol sa ginawa niyang pagmamaneho ng eroplano. Tapos yung pagpapahinto niya ng higanting alon. Nagtawanan lang sila dahil alam na pala ng kaklase ni Jonas ang kwento na yon. Minsan na rin kasi siyang nagpagupit kay Mang Pedong. Naikwento na sa kanya yon. Pati na rin ang tungkol sa mga holdapper na naging 7 naman na. Bumalik ang sigla ng pagupitan. Bumalik ang masasayang mga kwento ni Mang Pedong. Kaya naging maingay na naman ang tawanan sa kanilang pagupitan, maging sa kanilang bahay. Minsan pa, nung sina Barbie na lang at Mang Pedong ang naiwan sa pagupitan, kinausap ng matandang barbero ang anak. Nak, sensya ka na kay tatay. Kung may mga naikwento kong hindi tama, ha? Lalo na kapag ikaw yung ginagamit kong kwento. Pasensya ka na rin sa akin. Lalo na, nung galit na galit ka sa akin. Akala ko kasi biro pa rin yun. Hindi ko lang din minsan alam na may mali na pala ako. Hindi sapat ang sorry. Dapat meron tong libre na ice cream. Huwag na, baka mamaos ka pa dyan. Paano ka pa dyan makikipagdaldalan at magiging OA niyan sa mga pogi? Tara na nga, ang ganda ng dalaga kong ito. Pwede na ipag-alay sa kulto. Ano yung sinasabi ng mga kabataan ngayon? Sobrang laki na talaga.
Talagang inutupa ako. Gusto ko yung ganyan. Nagkapatawaran na ang mag-ama at pareho silang may natutunan sa mga nangyari. Hindi man sinasadya ni Barbie na maisumpa ang ama, natuto naman siyang humingi ng tawad at natuto rin si Mang Pedong na minsan, kahit na nakakatawa ang kwento, hindi dapat lahat sinasabi. Kaya mas lalong naging masaya ang samahan nila at umiwas na rin si Mang Pedong na banggitin ang lihim ng anak niya. Lalo na yung mga nakakahiyang ginawa noon ni Barbie. Ang ipinagpatuloy na lamang niya ay ang pagbabahagi ng mga kwentong barbero. Minsan pa, ang dami na namang mga customers sa kanilang pagupitan. Kaya handa na naman si Mang Pedong sa mga kakaibang kwento na ibabahagi niya. Parang nabubukaan kita, boss. Siya yung nag-rescue nung may baha. Yung nasa news. Oo. Sabi na kaya pala namumukaan kita. Ang pogi mo naman pala sa personal, bossing. Alam mo, nung kabataan ko, ganyan din ako sa iyo eh. Ganyang kalaki yung katawan ko. Siguro meron akong 15 na abs noon. 15 daw oh. Oo nga. 16 pa nga yun dapat eh. Hindi lang nagpakita yung isa. Nagtago baga, nahiya. Tapos, may baha doon sa amin. Yung 2 tao, binuhat ko. Yung isa, dito sa kabilang kamay. Yung isa, dito naman sa kabila. Ang lakas ko nun. Kasi nga, may abs ako eh. Ang daming chicks nun na nakatingin sa akin. Ikaw ba, boss? Dami ka din ba chicks? Para akong superhero nun eh. Kaya ganun ka rin. Ikaw na si Super Baha. Si tatay kung ano-ano na naman tinatanong. Tigil ka ba, bossing? O, Doc, Barbie. Single naman pala to eh. Ano? Teka, nasa na yung bata kong piloto na tuturuan ko magpalipad ng eroplano? Yung may exhibition pa bumabaligtad. Pero to, pogi to, Doc. Tatay naman kung kani-kanino ako nirereto. Anong Facebook mo, Eme? May kapatid ka ba? Yung isa kong anak, ayon. Hindi yan babaera, ha? Ako kasi, nung bata-bata pa ako na ganyan sa'yo, hindi ko masasabi kung babaero ba ako. Kasi, alam mo yun, yung babae naman na kusan lumalapit sa akin eh. Alam mo naman, mga macho guwapito tayo, nung kabataan. Yun talagang kapag dumaan ka, abay, talagang lilingunin ka. Yung ba't tinatawag nila ngayon na head turner? Hindi yun masyadong alam ng mga anak ko. Pero ngayon, sobrang loyal ko naman. Kasi, yun ang tunay na pogi. Ako rin naman mapedong eh, hindi babaero. Hindi rin babaera. Sa sobrang loyal ko nga sa'yo, kaninang umaga pa ako nandito eh. Pero hindi mo pa rin ako ginugupitan hanggang ngayon. Hindi ko nga alam kung next na ba ako dyan o maghihintay pa ako ng next na kwento mo. Ano, Diyos ko, lintik ka! Natatawa lang sa kanila ang kausap nila at nakikisabay naman ito sa mga kalokohan nila. Nagpatuloy na ganun kasigla ang lahat sa kanila. Naging maayos din ang kanilang pamumuhay dahil kahit na hindi sila sobrang yaman sa pera, mayaman naman sila sa saya at sa pamilya at lalo na sa pagmamahalan. Naging maingat na rin lalo si Barbie sa pagbabanggit niya ng mga salita dahil alam na niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga salita. Maging ama niya, naging maingat din sa mga biro, pero hindi pa rin naman nawawala ang pagiging magaling nitong magkwento at magpasaya. Minsan, ang pagiging barbero may 2 epekto. May nakakatuwa, meron namang hindi. Mga kwentong nakakamangha na hindi mo aakalaing kayang maisip ng isang tao. Minsan naman, mga biro na hindi nakakatuwa. Sa isang simpleng pagupitan, hindi lang buhok ang ginagalaw, pati emosyon ng mga taong nakaupo at nakikinig. Habang umiikot ang gunting at umaandar ang kwentuhan, napapansin na may kakaibang saya. Yung tipong kahit hindi kilala ang katabi, napapangiti dahil sa kwento ng barbero. Kahit alam na sobra na sa imahinasyon, sumasabay na lang. Doon mo mararamdaman na ang barberya ay hindi lang lugar ng gupitan, kundi lugar din ng pahinga at aliwan.
Parang sandaling nakakatakas ka sa problema kahit ilang minuto lang. Pero hindi lahat ng kwento ay pare-pareho ang epekto. May mga salitang kahit pabiro, may bigat pa rin kapag narinig. Lalo na kung may nadadamay na ibang tao o may mga bagay na dapat sana'y nananatiling pribado. Minsan, ang isang kwentong nakakatawa para sa nagkukwento ay maaring maging dahilan ng hiya o sakit para sa iba. At hindi agad yun nakikita ng isang taong sanay na sa pagiging madaldal. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pag-iingat sa salita. Hindi lahat ng alam natin ay kailangang ikwento. Hindi lahat ng nakakatawa para sa atin ay nakakatuwa rin para sa iba. May mga kwento na mas mabuting manatili na lang sa alaala, lalo na kung may posibilidad na makasakit o makapagpahiya. Sa totoo lang, may kakaibang kapangyarihan ang salita. Kayang magpasaya, pero kaya ring makasakit. Kapag nasanay ang isang tao sa pagbibitaw ng kung ano-anong kwento nang walang iniisip, minsan hindi niya namamalayan na nagiging dahilan na pala siya ng hindi magandang pakiramdam ng iba. Sa huli, ang tunay na galing ng isang barbero ay hindi lang nasusukat sa husay ng gupit, kundi sa paraan ng pakikitungo sa tao, sa pagrespeto sa kwento ng iba at sa pag-iingat sa sariling salita. Kaya sa bawat kwento, sa bawat biro, magandang tandaan na ang salita ay parang gunting. Maaari nitong ayusin at pagandahin ang isang bagay, pero maaari rin itong masugatan kung hindi gagamitin ng tama. Kayo ba mga apo? Nakaranas na ba kayong makarinig ng mga kwentong barbero? Ano ang inyong sariling karanasan? Maaari nyo yang ibahagi sa amin kasama ng inyong opinyon tungkol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghati dito sa inyo ng saya at magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo. Mga istorya ni Lola Telang, hindi lang takot ang